natin yung katabi mo. Sabihin mo sa brother, sister mo, hello. Hello din. Hello. Kamayan mo naman yung ano. Pwede mo bang sabihin sa kanya, kamusta ka na? How are you? Yan, sige. Okay. Sige po. Ah, ako po, lagi ko pong sinasabi, it's always been my privilege. It's been my privilege to speak here po sa inyong lahat. And praise God po na atasan po tayo this Sunday to preach about His Word, God's Word. Okay? And ngayong pong month of April, we are undergoing a series, iba't ibang we're discussing yung mga parables ni Jesus. Okay? Last week, ano po ba yung parable natin? The parable of the 10 virgins, yeah. Okay, ngayon po meron po tayong didiscuss na parable. I think marami nakakaalam na tong parable na to. If hindi man, aralin natin siya mabuti. Okay ba yan? Can we share ba sa screen ayan. Pwede niyo mabasahin? The parable of the prodigal son. Sino po dito nakakaalam ng parable of the prodigal son? Sino po dito hindi aware? Mukhang may mga taong hindi aware about the parable of the prodigal son. Noong this Friday, katuwa po yung ginawa ng Panginoon. Nagkaroon po kami ng youth service po. Ayan, sila Audrey, sila Ezra. And dami mga kabataan na na-invite po natin sa Friday youth service na yun. And praise God kasi ang dami mga sinuko nilang kanilang buhay para kay Kristo, ang dami nakaramdam ng love ng Panginoon. Ayan, praise God din po sa buhay ni Pastor Arman na nag-share isa ba siya? Nag-share ng kanyang salita ng Friday. Talaga na-bless po yung mga kabataan. And ako po, na-bless din po ako. Parang sabi ko, nga, ang galing, no? Tapos nakita ko yung mga kabataan na yun. Meron nga nagsabi sa kanila na first time daw nila na niyakap. Tapos habang umiiyak na may nakikinig daw sa kanila. Importante pala yun, no? And then, parang ano ba yung puso ko na sabi ko, wow, ang galing ng Panginoon iniisip ko kasi yung mga generations, mga younger generations, ang hirap nila i-reach kasi iba na yung kanilang language. Iba na po yung mga lengguwahe nila. Narinig niyo po, minsan hindi ko po naiintindihan yung mga sinasabi nila. Kayo po ba, naiintindihan niyo po yung sinasabi nila minsan? Siguro naiintindihan nila Ezra at nila Audrey. Ako hindi ko naiintindihan pag sinabi nila ng skibidi toilet. Actually, hindi ko po talaga naiintindihan. Diba? O kaya pag may narinig ako mga brain rot, hindi ko naiintindihan po yun, mga meaning po nila nun. Pero sabi ko, ang hirap naman i-share yung Word of God sa mga taong ito. Hindi ko naman maintindihan yung kanilang lengguwahe. Pero you know what? The love of God, the love of the Father, supersedes yung mga ganung mga barriers. And nakita ko paano na-touch yung buhay ng mga kabataan despite na hindi natin naintindihan yung kanilang generation. And ganyan din po, I pray na maintindihan din natin tong parable of the prodigal son. Kasi po, diniscuss to ni Jesus way back tagal na, as in more than 2,000 years ago. And I pray na maintindihan natin yung context behind the prodigal son. Kasi po, matagal na po natin alam na prodigal son, itong parable na to. Pero I pray to God na magkaroon po tayo ng fresh revelation and magkaroon po tayo ng fresh understanding po in regards to this parable. Are you ready po ba, mga kapatid? Amen. Sige po. Can we read po yung first slide natin? Sige po. Okay. Pwede po ba nabasahin ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Ayun po, so po kasi, yung mata ko po, medyo malinaw pa po kasi. So, nung ginagawa ko po yung PowerPoint, yung PowerPoint presentation na yan, medyo malinaw po talaga sa akin to. So, nakita ko po marami nag-struggle. If you want po, mga kapatid, if you have your Bibles with you, hindi mo po ako lalagpas ng chapter. As in, we'll just discussing Luke chapter 15. If you have your Bibles with you, pwede po niyo po akong sabayan as we discuss the parable. Kung meron po kayong Bible or meron kayong e-Bibles or better yet, kung you can access yung Google, pwede niyo pong i-type yung Luke chapter 15. Yan. And then ayun lang po. Actually, doon lang po yung ating discussion. Pero po, for the sake po ng mga lahat po ng nakinig, basahin ko na lang po ulit. Sabi po sa Luke chapter 15, verse 11 to 13, Jesus continued, "There was a man who had 2 sons. Okay? The younger one said to his father,
Pakinggan niyo mabuti. Father, give me my share of the estate. Anong ginawa ng father? So he divided his property between them. And not long after that, the younger son got together all he had, ginawa niya lahat, yung mga inheritance niya, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living, very wild. Siguro, mga panahon to, YOLO na talaga. Bagay inisip siguro ng younger son, you only live once, kunin ko na yung inheritance ng tatay ko, tapos enjoyin ko na yung buhay. Marahil ganun po yung kanyang thinking. Okay? Pero po, sa context natin bilang mga Pilipino, kaya niyo po bang sabihin sa inyong mga living parents, your living father, sabihin mo sa tatay mo, Pa, pwedeng kunin ko na ba yung inheritance ko sa'yo? Kailan lang, my brothers and sisters, kailan lang po ba kinukuha ang inheritance? Pag may namatay na, no? Pag namatay na, no? Antindi na to. Antindi ng younger son. Parang sasabi niya, Tay, pwede mo mamatay ka na? Diba? Tay, pwede ka mamatay ka na? Parang, you are not useful to me. You're better off dead. Kasi pag patay ka na, makukuha ko na yung inheritance. Sa mga family reunion, syempre nandun yung mga gatherings, binibigyan natin alaala yung mga good times. Pero po, sa mga family reunion, minsan lumalabas po yung mga usapin ng mga inheritance. Yung mga lupa, paano pag namatay na si ganyan? Paano yung hatian? Minsan doon po nagkakaroon ng mga away-away. Hindi pa nga po patay yung tao. Nag-aaway-away na, nag-iisip na paano ba hatiin yung mga lupain? Paano ba hatiin yung mga negosyo? Paano ba hatiin yung mga properties? Okay? Pero ang tindi na itong younger son na to kasi parang sinasabi niya sa tatay, sabi niya, Father, you are better off na mamatay ka na lang para makuha ko na yung aking inheritance. Okay? Actually, kung hanggang doon lang, okay na sana. Kaso mas matindi pa. Kinuha na nga niya yung inheritance niya at pumunta daw siya sa malayong lugar at inubos daw niya yung kanyang pera. Nakuha niya lahat yung kayamanan niya, inubos lang daw niya. Ano mo may isip niyo? Pag kayo po yung napakinig na to, si Jesus, he was explaining ito sa crowd. Ano yung ma-feel nyo, no? Antindi naman siguro, very ungrateful. Ungrateful tong taong to. Para antindi. Even po sa time ng mga Jews, noong panahon na yan, kumbaga antindi niyan pag sabi, kasi yung mga Jews during that time, meron po silang what we call patriarchal na society. Okay? Ibig sabihin yung father, yung head of the household. At pag patriarchal society, dahil patriarchal society sila, talagang submit sila sa authority ng kanilang mga fathers. Kaya very unheard of nung sinasabi ni Jesus to, yung itong parable na to, sabihin ng young son na kukunin ko na yung aking inheritance. Diba? It's equating na sana mamatay ka na lang. Diba? Tayo as Filipinos, we value family relationships. Diba? Kaya nga po yung mga Filipino dramas natin, nag-revolve lagi in regards to family. Laging families. Actually, minsan paulit-ulit lang, puro families. Kasi yun yung something na our culture, tayo as a nation, ayun yung parang we're drawn sa ganong thinking, taking care of the family and ganon. So, even po sa panahon na to sa mga Jews, of course, there's value in the family. Kaya ang tindi ng nangyari dito. At ito pa, alam niyo po ba mga Jews during that time, medyo medyo mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Ang tingin nila sa kanila, which is totoo naman during that time, they are the holy, chosen people of God. And lahat ng mga bansa sa katabi nila, ang tawag nila Gentile countries. So sa kanila, malaking kahihiyan o parang, are you out of your mind? Dahil sira ka naman bait para umalis ka sa bayan ng Israel at manirahan ka sa Gentile countries. So matindi tong younger son na to. Kinuha niya na inheritance ng tatay niya, tapos pumunta pa siya sa ibang lugar, sa isang Gentile territory na hindi part ng culture nila. Actually, malaking big deal po yun mga kapatid. Diba? Kasi pag pumunta sila sa ganong country, kinakatalikuran na talaga nila yung kanilang bansa. Tsaka talagang gusto nila mamuhay ng unconstrained. Kasi tingin ng mga Jews sa mga Gentile countries is very very sinful. Kung ano mga ginagawa nila, mga pagan practices. Okay? So ang tindi na tong younger son.
Okay? Pero gano'n na lamang din yung ano, yung father. Di ba? Tindi na, no? Ginawa ng father, despite knowing yung tendencies ng kanyang anak, talagang binigay niya pa rin yung inheritance niya. Okay? Ngayon, makikita natin sa next slide. Makikita natin dito sa verse 14. Yan. Sabi dito sa verse 40, pwede niyo po mabasahin. But, sige, next. Next, please. So in short, broke na siya. Wala na siyang pera. Anong nangyayari? Minalas pa siya. Wala na siyang pera, nagkaroon pa ng severe famine. Siguro, karma. Inisip, siguro inisip ng mga, karma sa'yo, di ba? Karma nga kasi, grabe. Gusto mo mamatay na yung tatay mo, kinuha mo ng inheritance, tapos nilustay mo lang yung pera, tapos, ngayon, meron pang famine. Kumbaga, parang pinaparusahan na siya ng, yung situation niya, di ba? At hindi na. Merong famine in the country. And during that time, di po katulad ngayon dahil medyo advanced na yung teknolohiya natin. Survive natin kapag may mga La Nina o may mga El Nino o mga famine sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Kahit pa paano, because of technology, natin sila na offset natin yung mga ganong bagay. Pero during yung mga unang panahon, during the time of Jesus, pag may famine, antindi talaga. Tayo nga, nung tumaas nga lang yung oil prices. Yeah? Naramdaman niyo po ba yung effect ng pagtaas ng oil prices? Grabe, ang tindi po ng effect po ako personally. Kasi dati po, kung nagastos ko lang po per week sa gas ko is 1,000 pesos. Ngayon, parang nung nakaraan, mga ginagastos ko per week, 3,200 pesos. Ang tindi ng jump. Ang tindi ng jump sa, kumbaga parang iniisip ko, paano, kasi wala namang famine talaga dito sa Pilipinas eh. Pero parang iniisip, ano kaya feeling? Yeah. Siguro ganun yung feeling, tumaas yung oil prices, o baka katulad ng pandemic. Napakahirap po, mga kapatid, during that time. Okay. And then, nandun pa siya sa ibang lugar. You know what? You know what? Mainit po dito sa Pilipinas. Tama po ba? Sino po tinit-init na nga? Ako, init na po ako dito. Nakasuit pa ako, di ba? Pero, naalala ko nung January, nagkaroon kami ng opportunity nakapromo ng opportunity ni Jam na bumisita po kami sa Hokkaido, Japan, no month of January. It was the height of winter. Okay? Siyempre tayo nasa tropical country tayo, minahangad ko na, Lord, ano bang feeling kasi pag pumupunta po kami ni Sister Jam po sa ibang bansa, hinahabol ko po sana lagi yung snow. Pero pag pupunta kami doon, yung mismong araw na pupunta kami, walang laging snow. So last year, sige, i-shoreball na natin. Pupunta tayo sa sa tuktok ng Japan. Punta tayo ng Hokkaido during winter. Ewan ko na lang kung hindi pa tayo makaranas ng snow. So, syempre po, excited kami. Sabi ko, yes, makakaranas na rin kami ng snow. Pagpunta namin doon, ang saya, lamig. Pakanta-kanta pa kami ng let it snow, let it snow, let it snow. Sabi ko, buti na lang dito kumbaga parang kasi syempre sa tropical country tayo, sabi ko, ano yung feeling pag pumunta ka sa mga lugar na may niebe or may snow? Syempre, kami, mag-asawa, sobrang saya namin. Sobrang saya namin for ilang oras lang. Kasi po, ng reality pala, kaya pala, ang dami ko nakakusap mga kliyente ko na nasa mga lugar na may mga winter season. Yung sabi niya, hindi naman masaya ang snow hindi naman masaya ang winter. Sabi ko, sa inyo siguro. Dito kasi sa Pilipinas kami, ang init-init eh. Mas maganda sa inyo kasi malamig, tsaka merong snow. Pero mga ilang oras lang kami, mga 3 to 4 hours lang nasa labas na kami, mga 10 p.m. na noon during that time sa Sapporo. Nangingisay na naramdaman ko na yung isay at nakita ko na yung temperature nasa -10 na. Sabi ko, para naging hotdog na tayo. Ang tindi pala dito, sabi ko. And then, dumating sa point na worse, inabutan namin, nasa labas kami ni Sir Jam. Nasa tuktok pa kami ng parang bundok doon, -13 degrees Celsius. Sabi ko,
yung tipong lumating na sa point na wala kasi akong mga gear. Kasi syempre, na tropical country, hindi ko naman alam kung ano expect natin. Yung tenga ko, parang mapuputol na sa sobrang, parang tumigas na yung tenga ko. Lumutong na siya. Tapos parang feel ko konting galaw ko lang, mapuputol yung tenga ko. Okay? Tapos, sino po yung mahilig mong cellphone? I think mahilig mag-cellphone yung karamihan. Ang hirap mag-cellphone kasi pag lalabas mo lang yung cellphone mo, mabilisan lang, ilalagay mo lagay yung cellphone mo sa pocket mo kasi naninigas din even yung fingers mo. Tapos tinitingnan ko yung kapaligiran, yung mga local doon, nadudulas pa. Even mga local, nadudulas sila sa snow. Meron nga doon, sinabi ko, okay ka lang ba? Medyo ma-pride kasi mga Hapon. Sabi nga, Daijobu. Ganun siya. Sabi ko, iba yung dito, iba yung kultura dito. Tapos parang kunyari, may natumbang, ganun. Walang tumutulong. Hindi, parang sabi ko, bakit walang tumutulong? Matanda yun, nadulas. Walang tumulong. Tapos nung nilapit ako pa yung matanda, sabi ko, Daijobu. Parang sabi ko po, are you okay? Tapos sabi niya, Daijobu, ayaw niya talaga magpatulong. Ayaw niya magpahawak sa akin. Tapos parang na-culture shock ako doon. Sabi ko, nasa ibang lugar pala talaga ako. Kasi sa Philippines, welcome yung ganong help, di ba? We help yung mga ganon eh. Yung mga nadulas, lalo na pag matanda, tutulungan mo talaga yan. Kasi it's part of our culture. Pero nung nandun ako sa bansa, sa Sapporo, iba pala yung kultura nila. Parang, kanya-kanya tayo ng buhay. Okay? And then, paisip ako, sabi ko, sobrang lamig naman dito. Tinitingnan ko yung paligid. Paano kung pulubi ako? Parang mamamatay yata ako dito. Baka pagkatulog ko dito, pagising ko, punong-puno ng snow. Kasi pag sa height po ng winter doon, magugulat ka na lang, kunya natulog ka. Tulog ka lang, hanggang dito lang yung snow. Mamaya, paggising mo na umaga, nandito na yung snow. Tapos during that time, meron pang tawag doon, parang sheer cold eh. So parang isang stretch siya na sobrang lamig tapos ang lakas ng pagano ng snow. Sabi ko, grabe, ang hirap dito mabuhay. Tapos sabi ko, paano pag pulubi ako dito? Mamatay na lang pala ako talaga. Sabi ko ganun. Kaya iniisip ko na ang hirap pala, kaya pala sabi nila it's still more fun in the Philippines. Daw marami pong corruption, di ba? Ayan lang po, I don't want to be political. Pero ang tindi ng, kumbaga parang iba pa rin yung Pilipinas pala. Iba pala yung home country natin, nakagis na natin. Yeah. Though our country is not perfect, no? Pero there's no place like home. And feel ko ganun po na nafe-feel ng younger son during that time. Isipin mo, you're out in the country, di ba? Pag may narinig ko yung mga OFW, di ba, lagi na nasasabi, homesick na kami. Di ba? Gusto ko nang bumalik ng Pilipinas. Kami po, alam niyo naman po, karamihan po nakakalam na kami ni Jam, we're wedding planners. May mga clients po kami based in abroad. Tapos laging gusto nila na incorporate yung mga Filipino team sa mga weddings, especially if they're based in abroad. Sabi ko, bakit gusto ko may potato corner. Gusto ko mayroong mga tusok-tusok. Gusto ko may gulaman. Gusto ko may mga... Meron nga ngayon, pinapauso namin, may sari-sari store na... meron pa kami, ginagawa namin, nagpapabingo pa kami, nagpapa-color game, mga ganun, iba't ibang mga bagay. Kasi they miss yung Philippines. They miss nila yung lugar. How much more this person, this young son, yung prodigal son. Kumbaga, namuhay siya ng marangya, di ba? Anak mayaman siya eh. Born with a silver spoon or platter, di ba? Depende kung nasa ka. And isipin mo, mawala lahat yun sa'yo. Alam niyo po ba yung lifestyle creep, di ba? Isipin mo, habang tumataas po yung inyong lifestyle, pakit ang pakyat, ang hirap po kaya bumaba ng lifestyle. Tapos pag nawala po yung source of income nyo, dahil nandun yung lifestyle mo, ang hirap po mag-adjust. Ayun po, marami nakaka-relate kahit pa paano. Ganun po yung nararamdaman po ngayon ng young son. Ang taas-taas ng lifestyle niya, kahit anong gusto niya bilhin, pwede niyang bilhin. Kahit sinong gusto niyang kaibigan, pwede niyang kaibigan because he has the money. Pero, kumbaga shallow kasi yung relationship pag it's all about money. Okay? Ang nangyari, nung nawala siyang pera, nawala na lahat yung mga friends niya. At mag-isa na lamang siya. At ito pa, nakaka-degrade. Alam niyo po ba sa mga pwede, previous slide please. Sa 15.
Alam niyo ba nakaka-degrade sa mga sa mga Hudyo pag may kasama nila mga swine o mga pig. Alam niyo bakit? Kasi sa kanila, for them, in their culture, it is unclean. Unclean animals yan. Okay? So parang, ano yan eh, kumbaga parang malaking insulto sa kanila kapag kasama nila mga swine or mga pigs. Pero dahil sobrang kahirapan ng buhay, nagagawa niya yun. At dumating pa sa point na para lang malamnan yung kanyang tiyan, kung ano yung pinapakain niya sa mga baboy, hindi yung kinakain niya. Biruin niyo mga kapatid. Pwede niya dati bilhin lahat ng gusto niya. Pero ngayon, ano nangyari sa kanya? Kinakain na lang niya yung kaning baboy. Ang tindi po na nangyari sa kanya. And, nakikita natin, and ano nangyari nung verse 17? Sige, basahin natin sa verse 17. Pwede niyo po babasahin verse 17 tayo. Sige nga po, pwede po natin basahin. 1, 2, 3, go. Sa NIV, sabi po dito, when he came to his senses. Okay? Parang nagising na lamang siya sa katotohanan. Alam niyo po ba, when people are in sin, they don't know that they are sinning. Parang the same way. The same way po ang taong hindi naliligo. Ano nangyari sa kanya? Dahil sanay na siya sa amoy niya, di ba? Dahil siya niligo di ba? Sanay sa amoy niya, wala lang sa kanya. Pero pag lumapit yung taong yun sa taong laging naliligo, mapapansin yun agad ng taong laging naliligo kasi maamoy niya yung tao. Okay? Ngayon, when people are in sin, hindi nila na-realize yung nangyayari sa kanila. Pero it takes someone, so paano sila nagre-repent? They should come to their senses first. Kumbaga, kailangan mo na ma-realize. Okay? Kailangan mo na maintindihan na, na I messed up. I was wrong. And ganun po nangyari. Diba? Sabi dito, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death. Sige. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Ngayon, when people come to their senses, I believe that is the only time they will be able to repent. And I think yung Holy Spirit po yung nagko-convict sa atin into repentance. Okay? Pero, even if you're convicted to repent or ma-realize mo that you're wrong, minsan yung ways pa rin is still wrong. Bakit? Kasi, ang niisip niya na, nagpaplano na siya Okay, nagpaplano na siya na, okay, ito yung game plan ko. Hindi ko na kaya to. Di ba? Sa atin po kasi, dahil Filipinos po tayo, parang pag kunyari may bumalik na kamag-anak or family member, kahit parang napalayo talaga sila, kahit pa paano, we still extend help and care for them. Pero iba po kasi sa mga Hudyo. Okay, iba po yung sa culture po ng mga Jews during that time. Hindi po gagana yung ganun. So parang they need to earn back their way. Ganun po yung nila, yung kanilang culture. So ano nangyari? So he is planning to redeem himself back. Earn his way back. Nag-iisip siya ng plano. Paano, kahit hindi inisip niya, okay, kahit hindi na ako itrato ng tatay ko na, for sure, inisip niya, hindi na ako itrato ng tatay ko na anak niya. So at least man lang maging alipin na lang ako, maging bayaran na lang niya ako mga servants. Okay, ayun yung game plan ko para makabalik lang ako. Kasi buti pa sila may kinakain Kasi ang thinking niya, actually, gusto niyang mag-survive. Ayun, di ba? Medyo user-friendly din si no? So, babalik ko sa tatay ko kasi kahit paano, yung mga alipin ng tatay ko, may kinakain. Ako, kinakain ko, kaning baboy. So, very logical naman to Actually, tama naman, di ba? Kasi you need to survive. Di ba? Kailangan mo buhay Pag di siya nag-isip paano mag-survive, ano mangyari sa kanya? Dahil may famine sa bansang tinitirahan niya, most likely, mamamatay siya.
So, ang instinct niya is, I just need to have food, shelter, at mag-survive. Bahala na kung ano mangyari sa akin, bababa ko na yung pride ko, kailangan ko lang mabuhay. Diba? Survival. Diba? Kumbaga ganun yung ganyang game plan. Parang hindi niya iniisip kung ano mangyari sa kanya. And for sure, yung mga audience during the time, kasi this is a parable, and Jesus was teaching this parable to people. Okay? So we have to understand, sino ba yung mga kausap ni Jesus? Sino ba yung mga nakikinig during the time? Okay? And for sure, ganun din iniisip nila. Iniisip nila na dahil nga po, patriarchal society, nasusunod po lagi yung mga tatay. So iniisip nila na, for sure, ganun mangyari. Hindi siya, madidisown siya bilang anak, tapos baka tanggapin siya bilang alipin, mga ganun. Tapos siguro eventually, ma-earn niya yung way back, tapos mabigyan siya ulit ng privileges bilang anak. Siguro yung ganun yung iniisip ng mga tao during the time. Pero something happened. Ano po yun? Then, grace happened. Can you tell to your neighbor, sabi mo sa kanya, grace. Grace. Ayan. Grace. Gracia. Yeah. Ito ang ganda po na to. And I think ito po yung naalala po ng mga tao when they hear about the parable of the prodigal son. When we look at Luke 15 verse 20. Sige. So, he got up and went. So, he arose and came to his father. But when he was still a great way off, malayo pa lang, his father saw him and had compassion. And he ran and fell on his cheek and kissed him. You know, tayo one way or another, we were far away from God. One way or another, you feel, ang laki na kasalanan ko. I'm too sinful to come close to God. Kaya nga may kasabihan na, ayoko po mag-church kasi baka masunog ako dyan. Kasi masyado akong makasalanan. And din yung iniisip na mga common folk, mga common people. Ayoko mag-church kasi baka i-judge lang ako. Baka hindi na ako makabalik. Or baka di na ako mapatawad ng mga tao. Or baka di na ako mapatawad ni Lord dahil makasalanan ako. Pero what I want to tell you, my brothers and sisters, God is willing to meet you as you are right now. You don't have to be perfect. Di ba? You know? Lagi ko nga sinasabi, there's no such thing as a perfect church. You can go to different churches. Pero the moment you go to that perfect church, magiging imperfect na siya. Alam niyo bakit? Kasi nandun ka na eh. Kasi you're an imperfect person. And then kung pumunta ka sa perfect church, imperfect na siya kasi nandun ka na. Di ba? There's no perfect family. There's no perfect set of friends. There's no perfect job. There's no perfect company or business. Or there's no perfect wife or husband. Or there's no perfect children. Yeah? And we are imperfect. But we serve a perfect God. And for me, that's important. You know, yung the love of the Father dito, no? While he was still way off, malayo pa lang. Kasi expectation ng audience during the time when they're hearing this parable, and expectation ng younger son, nakakahiya, syempre, iniisip niya yung mga ginawa niya eh. He realized that he was wrong. Di ba? You know, I think, kung medyo pangit po yung tingin natin sa younger son, what we can attribute sa kanya is, he realized he was wrong. Kayo po ba, are you willing to realize that you are sinful? Are you willing to realize that you were wrong? Di ba? Some people, may matindi silang pride. They don't want to admit that they are wrong. Sabi nga may nabasa ko kay Charles Spurgeon, one of the hardest sentences na pwedeng English sentence na masabi sa buong mundo is yung sentence na, I was wrong. May kilala po kayong ganun? Ayaw po nila mag-admit ng mga mali nila. Marami po nag-amen, no? Pag-pray niyo po sila. Huwag niyo po.
You pray for those people. Kasi these people also needs God. Kailangan nila si Lord. Even yung mga people na prideful, they don't want to admit that they're wrong. Minsan nakakainis when you encounter people na alam mo namang mali sila, pero ayaw talaga nilang tagapin. Diba? Gagawa pa sila ng mga iba't ibang mga idea para lang magmukha na na hindi pa rin sila mali. Gaslightin ka pa nga eh. Na-experience ba yun? Ginagaslight pa kayo. Alam mo namang mali. Alam mo namang mali na nga sila. Pero ginaslight ka pa. Yeah. Pero one thing na natuwa po ako sa younger son is he realized that he was wrong and he's willing to come back to his father. And I pray po, my brothers and sisters, if you feel you're too far from God, if you feel na parang mapakinggan ba ako ng Diyos, you know, one thing na pwede natin gawin right now is to realize that we are all sinners. Ako, aminin ko, I'm a sinner. Everyone is a sinner. No one is perfect to God. Everyone fell short from the glory of God. Walang banal. Walang more holier sa atin. Kumbaga black and white. Walang gray area ang Christianity. Walang gray area sa Panginoon. If you sinned, you sinned. Yeah. That's it. 0 or 100. 0 or 1 lang yan. Wala pong something. Walang 0.5. Ganun. 0 or 1. It's always been like that sa Panginoon. Pero gano'n na lamang po ang pag-ibig ng Diyos and ng Father. Makita natin to, ano ba yung prodigal? When we say the word prodigal, excessively, extravagant. Di ba? To the point na sometimes wasteful. Yeah? Kumbaga reckless. Kaya we sang the song kanina, The Reckless Love. Di ba? And we also have an extravagant Father in heaven. Di ba? Baga sa human standards, it feels reckless yung love ng Panginoon when He gave His Son Jesus to die on the cross for all of our sins. Kasi it's the same way that the Father here in the parable did. Ang layo pa lang ng kanyang anak, ano ginawa niya? He ran towards the Son. Ano yung ganda nun? That God will run after you. Yeah? Minsan nakapagod maghabol sa tao, no? Kunyari, pinautang mo, tapos hirap maghabol. I'm just kidding. So, panapatao ko lang po kayo. Pero my point is, God will run after us. Di ba? He's making it easier for us to come back to Him. The question is, will you run towards God? Will you accept God in your life? Some people, it takes them a long time. Pero I want to tell you that God is patient with all of us. Kasi iba tayong mga timelines eh. And ang ganda lang po ang ginawa ng Father dito. He saw him, di ba? May compassion, and He kissed him. And most likely, when the people heard this parable, they were in shock. Kasi hindi nila ine-expect yun. Ito pa, kumbaga, pag binasa natin yung verse 21, mas lalo pa silang naguluhan. Bakit? Ano ba sabi sa verse 21? Sabi sa verse 21, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I'm no longer worthy to be called your son. Kanina naalala nyo, meron na siyang speech. Hindi na ako worthy to be your son. I've sinned against you. Pwede mo bang gawin mo na lang akong mga hired servants mo? Ayun yung spill niya. Ayun yung strategy niya. Ano yung ginawa ng Father? I'm no longer worthy to be called your son. Sabi sa verse 22, ang ganda ng ginawa ng Father. Kinat niya yung anak niya. Kinat niya. But the Father said to His servants, bring out the best robe and put it on him. And put a ring on his hand and sandals on his feet. You know what? Yung robe here symbolizes cover, kasi po, very shameful yung ginawa ng anak. And I'm pretty sure, he feels ashamed din sa sarili niya sa mga pinagagawa niya. Pero, because of the love of the Father is so vast, na yung ginamit yung robe dito, this is a symbol that God is willing to cover us from all of our shames. Diba? No sin is too big for God. Sabi nga, may narinig ko dati kay La Pastor Sani,
from way back. Sabi, if you feel that your sin is as big as a cruise ship, di ba? The love of God is as big as the ocean. Ganun po, ka-extravagant yung Father natin in heaven. Galing, no? And ano pa, parang naiisip niya yung isabi ng anak niya. Sabi niya, put a ring on his hand. During that time po sa mga Jews, pag may mga ring po sila, it signifies authority. Sabi niya, anak, binabalik ko si authority mo bilang anak ko. And then sandals on his feet. During that time, ang meron lang pong sandals is mga owners. Okay? Yung mga servants po, they're walking barefooted. Diba? Wala silang mga sapatos o sandals. Kapag alipin ka during that time, wala kang sapatos. Lalakad ka lang nakaapak. Okay? Pero dito, sabi niya na hindi ka servant. I'm reinstating you as my son. Di ba? Ako na-amaze ako doon. Up until now, na-amaze ako sa love of the Father, of this Father. And it symbolizes also the love of God towards us while we're still sinners. Di ba? Sometimes we get callous na of many things, mga happenings sa world na to. Pero sometimes we have to go back to the basics na it is by the grace of God that we are here standing. I'm pretty sure na without the grace of God in my life, I won't be here standing and saying these things to you guys. I'm able to speak the love of God to you because I also felt the love of God in my life. And I pray po, if you still haven't fully grasped yung love of the Father, of the love of God, I pray this Sunday, kahit pa paano, magkaroon tayo ng konting inclination on what it is. Pero during this time, siguro yung mga nakikinig kay Jesus, sabihin niya, grabe, ayun na yun. Wala na siyang ibang ginawa. Hindi niya ba naalala yung ginawa niya? Very shameful ginawa niya sa tatay niya. Ginawa niya, parang gusto niya sabihin na, tatay, mamatay ka na lamang para makuha ko na yung aking kayamanan. At nilustay pa niya kanyang kayamanan. Diba? Do you think it's fair? Tingin niyo ba, fair yun? Pinatawad na lang ng father yung kanyang anak ng ganon? Medyo struggling, no? For sure, ganun din po iniisip ng mga tao when they were hearing this message. Ngayon, kasi we have to understand, if we're going back to our slide, but who was Jesus speaking to? We always think about the younger son. Remember from the story, there are two sons. The youngest son and the eldest son. Pero let's go back. Kasi nasa verse 11 tayo nag-start, no? Sa chapter 15 ng Luke. Let's go back sa verse 1 to 2. Who was Jesus speaking to? Ano ba yung context? Bakit ba ito sinasabi muna ni Jesus in the first place? Sabi sa verse 1, then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him. Wait lang, verse 1 muna tayo. Ang ganda po sa ministry ni Jesus, he attracts all types of sinners. And during this time, pansinin niyo tax collectors, no? Actually, during that time, dahil sinakop po sila ng mga Romans, ang tindi po ng galit nila sa mga tax collectors. Kumbaga, outcast sila ng society. Kumbaga parang, pag nalaman nila tax collector ka, ayaw nila kasi parang feel nila, parang sumapi ka na sa mga Romano kasi tinatax mo kami under Caesar during that time. So, matindi galit nila sa mga tax collectors. So, kumbaga, mga tax collectors, they're living alone or outcast talaga sila. Pero sa kanila, they're just doing their job. No? And then also, nakaka-attract din si Jesus na iba't ibang mga klaseng mga sinners. Mga mamamatay tao, mga prostitute, di ba? Iba't ibang mga tao. He attracts different kinds of sinners. And he also attracted a certain type of sinner. Sino ba yan? Sa verse 2. He also attracted the Pharisees and scribes.
Sabi sa verse 2, "And the Pharisees and scribes complained." Reklamo sila. Kasi mas nakikinig na yung mga tao kay Jesus versus them. Sabi, "This man receives sinners and eats with them." Judge nila si Jesus. Sinasabi nila, bakit ka kumakain with sinners? Di ba? Why do you go with sinners? And that is why po mga kapatid, nagawa itong parables. Jesus is not really speaking to the sinners. He was speaking to the Pharisees, the real target. He was speaking to the Pharisees and the scribes. Niisip ko, during that time, ng mga medyo younger Christian ako, binabasa ko yung parable, iniisip ko mabuti na kainis naman itong mga Pharisees to. Lagi na lang nilang inaano si Jesus. Lagi na lang nilang ginajudge. Dami nilang pinagsasabi lagi kay Jesus. Parang lahat na lang mga ginawa ni Jesus, meron silang sinasabi. Iniisip ko, dapat yung mga to, dapat hindi na to ma-share ng gospel. Bakit ba kailangan sila ma-share ng word of God? Kasi kontra sila eh. Kontra sa ating Panginoon. Nung binabasa ko to, ganun po ang tingin ko when I was a younger Christian. Pero I realized, these are three parables sa buong Luke 15. Even yung sa parable of the prodigal son. This parable was not intended for the lost. This parable was intended for the Pharisees and scribes. Na even yung mga taong nakakainis, mahal pa rin ng ating Panginoon. Meron po ba kayong mga kapitbahay o mga kamag-anak na kinainisan niyo? Na sana, kunin lang sila ni Lord. Kunin lang yung masama ugali. Di ba? Minsan may mga ganun na I don't want to be with these people. Lord, kunin mo na yung masama nilang mga kaugalian. Di ba? Actually, minsan baka deep in your heart, gusto mo na lang sila. Sana Lord, magkasakit kayo, malasin kayo, malugi kayo, may mangyaring masama sa inyo. We are tempted sometimes to think about them sa ganong paraan. Pero ganon na lamang po yung pag-ibig ng Diyos. God loves all types of sinners, even the Pharisees and the scribes. Na dinedicate niya yung mga parables, not just for the yung sinners, but He also dedicated this to the other people then, the Pharisees and the scribes. Bakit? Kasi makikita natin dito sa verse 24, ito yung magandang part. Actually, introduction lang po yung sinabi ko kanina. Ito na po talaga yung preaching natin. Biro lang po. Pero I think dito yung mas may DN. Tsaka, for me, ito yung pinaka-important. Sabi dito, "For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found." So they began to celebrate. Celebrate sila mga kapatid. Meanwhile, nangyayari. Okay, sa verse 25, "Now, his older son was in the field, and he came and drew near to the house. He heard music and dancing." So, yung eldest son, he was doing his thing. Trabaho siya sa estate ng kanyang tatay. Tapos bigla na lang siya nakarinig ng mga music, na may mga sasayawan, parang may party. Sabi ko, siguro nagulat siya, di ba? So, ano nangyari sa verse 26? "So he called one of the servants and asked what these things meant." And verse 27, nakita natin ito, "And he said to him, your brother has come home, and because he has received him safe and sound, your father has killed a fatted calf." Di ba? Wow, sabi. Siguro, ano nangyari? Sa verse 28, ano nangyari? Ano naging reaction ng eldest son? He was angry. But he was angry and would not go in. Therefore, his father came out and pleaded with him. Okay? Ayaw niya makiselebrate. He doesn't want to celebrate with his younger brother. Ayaw niya. He was really angry. Do you think, tama ba? He was angry? Ang galit niya, bakit gano'n? No? Naalala ko yung celebration. They were celebrating kasi. Relate ko na naman kasi event planner kami.
Naalala ko when we got married, during our wedding, syempre nagkaroon kami ng mga entourage. Iba dito entourage ko. Namin, when we got married. Naalala ko si Jam, meron siyang maid of honor. Di ba? Kaya nga maid of honor, di ba? In honor, maid. Kumbaga sa lahat, maid of honor. Meron siya maid of honor. In-invite niya for our wedding. And nung in-invite namin siya, yung maid of honor niya, though okay naman na sila, bati na sila. Bati na po, hindi binibigyan ng context po. Bati na sila. Pero during that time, yung sabi ng maid of honor ni Jam, supposed maid of honor ni Jam, sinabi niya na, hindi ako makakapunta sa wedding niya. I can't be happy for your wedding. Sabi ko, wow. Wow, sabi ko nga, grabe naman, Lavi. You won't come to our wedding kasi hindi niya kaya maging masaya for our wedding. Grabe, iba yun. Parang ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Na-stand din ako. Kasi it is a celebration between our love. And then sabihin mo na, I don't want to join you guys because I can't be happy for you guys. Yeah? Kasi meron akong dinadamdam and I don't want to come there because I can't be happy for you guys. You know, during that time, di ko maintindihan bakit siya ganun. Pero nagkapatawaran naman silang magkaibigan. Nagyakap pa rin sila after 2 years. After 2 years, nakita po sila. Nakayapan sila after 2 years. Pero hanggang ngayon, iniisip ko pa rin na there are people who can't be happy for other people. Siguro meron silang dinadamdam, meron silang pinagdadaan ng problema. Pero I think it's important we celebrate with people. Diba? We celebrate with other people, with other people's achievements, with other people's goals. Or even po dito sa context ng church natin is, well, let's celebrate when people come back to God. Diba? Huwag natin silang judge, huwag natin silang isipin na ano ba to, babalik na naman, magbabago ba talaga to? Diba? Bakit? Bakit? Sabi dito sa verse 29. Ano nangyari sa 29? Sa 29. So he answered and said to his father, Lo, these years I have been serving you. I never transgressed your commandment at any time. And yet, you never gave me a young goat that I might make merry with my friends. Sabi sa NIV, galit na galit siya, all these years I have been slaving. Sabi, anong word niya, no? Slaving for you and never disobeyed your orders. Naging masunuri naman ako Diba? Lagi ko naman ginagawa yung tama. Tapos bumalik lamang yung anak mo na inubos yung inheritance niya. Tapos magkakatay ka pa ng baka. Talang ako, hindi mo man lang ako pinagkatayan ng kambing. Diba? Medyo nakaka-relate ba? Diba? Parang sabi ng eldest, sabi niya, Tay, ang unfair mo naman. Diba? It's so unfair. I've been abiding with the rules. Diba? I go to church every Sunday. Diba? Nagbabasa ako ng Bible 7 times a week. Diba? I go to all the prayer meetings. Pag may nagpapatawag si pastor ng prayer and fasting, nandun ako. Diba? Pag sinabi ng mga leaders na gawin ko to for the ministry, gagawin ko. Di ba? Pero ito, hindi din ang galit niya. Hindi din niya magalit niya. He doesn't want to celebrate. No? Kaya po, mga kapatid, I think this is the heart of the matter. We have to have a heart check. Ayan. Sa slide, nakita po natin dyan. Okay. I want to ask you guys, do you celebrate when other people are restored? Or kino-compare niyo yung sarili niyo sa iba? Minsan ba, do you feel na in-overlook kayo? Hindi naman ako pinapansin dito. Yeah. Or maybe baka inwardly inisip mo, mas deserve ka pa ng more. Ayun yung mga poison, mga secret sin in our hearts. Ayun yung secret sin ng mga faithful churchgoers. The older son resisted yung grace ng father niya. And I pray po mga kapatid that we don't also resist yung grace of God in our hearts and in our lives.
Na dumating tayo sa point na we're too legalistic. Down to the letter. Di ba? We don't want to let grace work in the lives of people. And ano po mangyayari? People would hate the church because they feel na judge sila. People would hate the church because they don't feel welcomed. You know, this parable, Jesus was not just talking to the sinners, but He was also talking to the people who are part of the temple, who are part of the church. Diba? Are you partaking in God's kingdom? Baka you're too busy with Bible studies. You're too busy with the kingdom of God na hindi mo na neglect, nakalimutan mo na yung why we're doing this in the first place. That we forget the grace of God, how God built us, how God redeemed us. Yeah. And actually nakakatawa. Both sons, naisip nila, yung younger son, naisip niya, hindi na ako maging anak ng Diyos. Hindi na ako maging anak ng tatay ko. Magiging alipin na lamang ako. Ayun yung thinking niya. Kasi malayo na ako sa Panginoon. Ayun yung thinking ng mga taong wala sa church. But now, you're inside the church. Mas prone tayo sa temptation ng eldest son. Yung eldest son, he was present with his father, physically present, but yung heart niya is malayo. Bakit? Kasi, anong sabi niya kanina? Akit lang tayo. Yung sa slide ko, please. Yung sabi niya kanina, yan. Medyo maliit lang po. Pero sabi nito, all these years, I have been slaving for you. Both sons, they think that they are slaves. Nakalimutan nila yung identity nila. That they're the sons of their fathers. Kayo po ba, my brothers and sisters? Minsan ba nakakalimutan nyo na ba yung identity nyo? Inisip nyo ba, maybe you're like the younger son, that you need to perform your way back to God. Or maybe yung eldest son na feel niya that he is with his father, pero yung heart niya pala is distant na. Na ginagawa na lamang niya yung mga bagay kasi ayun yung nakagisnan na niya. Okay? Both sons saw themselves as slaves rather than the father. Pero makita natin dito sa verse 28. Sabi dito, pwede ba lakayan natin ng konti lang? Sorry. Sige, pwede na rin po ito. But he was angry and will not go in. Ayaw niya. Pero nangyari dito, therefore, his father came out. Kanina, yung younger son, while the son was still far away, lumakbo siya. And his son, yung eldest son, nakita niya, ayaw niyang pumasok sa loob. Ano ginawa niya? Lumabas din siya. You know, regardless of where we are, I keep saying this, pero God is willing to meet us as we are. Regardless of what stage po tayo sa buhay. Diba? Nasa stage ba tayo na you're hurting? God is willing to meet you there. Nasa stage ba kayo na tindi nyo sa kasalanan? God is willing to meet you there. Nasa point ba kayo ng burnout sa church, sa mga activities? God is willing to meet you there. Yeah. In short, God is here for all of us. It's not just for the youngest son. It's not just for the oldest son. He is here for all of us. And then, di naman magatapos. 31. And he said to him, sabi ng tatay niya, Son, you are always with me. Alam niyo ba yung privilege na yun, that we are always with God? Ako personally, yung
yung greatest comfort ko na regardless of what's happening, I know that God is with us. He is Emmanuel. He is with us. Regardless kung ano man nangyari sa buhay natin, it gives me great comfort and peace knowing that my God is with me. Just like Paul ng Father dito, Son, you're always with me, and all that I have is yours. And lastly, it was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, was lost and is found. Siguro the question here is, if you are in the house of God. No, I don't think that's the right question. Kasi inisip natin, pag binasa natin yung parable, we should be inside the Father, the house of the Father, kasi yung youngest son, umalis. Pero I think the most appropriate question is, are you celebrating with God? Diba? Yung mga ginagawa natin sa buhay, is it aligned with the will of the Father? Yeah. Ako, I pray that this Sunday, this afternoon, magkaroon tayo ng realization, are we the youngest son or are we the oldest son? Yeah. Regardless, God wants to meet you. And my question to you is, do you want to meet God right now? Do you want to meet with your Creator? Do you want to meet Him face to face? Inisip nila that we can only meet God when we're dead. Pero ako, I believe that the Word of God is still alive up until this day. And it never changed. That my Jesus, is the same before, He is the same now, and He is the same tomorrow. He is unchanging. His love is unchanging. Are you willing to meet God right now? Can we all stand up? Let's have a prayer. Our Heavenly Father, Lord, we praise you, Lord. We